Diyos maray na aga sa indugabos mga katiwala. Welcome po digdi sa tuyang programa na Diyos bago ang gabos. Ini po si Father Kevin po na share. Kita magriba ng unyanal daw ni na Martes, November 26. Digdi sa programa na kung saan pinagahanda niya tuan sa tuyang sadiri. Kanani na sabaton anal daw na ini nin may paglaom sa pagikan pagurup-urup niya to kan mga babasahon. Kunan niya to an sa tuyang aldaw, ini sa tuyang programa sa paaginin pagpanganji. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Psalm 96. Sabihan nindo ang gabos na nasyon, hade ang kagurangnan, ang kinaban masarig na pinamugtak asinday ng gad mahihiro. Matanos niyang hukuman ang mga banwaan. Magugmaan langit, magugmaan daga, maghagubuho bandagat, asin ang gabos na yaon dyan. Magugma ang kaumahan, asin ang gabos na yaon dyan. Dangan gabos na kahoy sa kadlagan, mag-awit sa kagurangnan. Sa atubang ng kagurangnan, hulitas siya minadatong. Hulitas siya minadatong tanganing hukuman ang daga. Hukuman niya ang kinaban sa katanosan, asin ang mga banwaan sa iyang katotoohan. Kagurangnan Diyos nga mong Ama, ikaan mamumuton nga mong Diyos, ikaan hade kan samuyang buhay. Sa ngunya na aldaw, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pagpapasalamat sa banggi nga kung saan pinagprotehiran mo kami, asin man ining bagong aldaw na sa muyang sinasabat ni may paglaom. Nagpapasalamat kami sa kadakol na biyaya na pinagtataw mo sa muya, and at the same time, minahagad niya mo kagurangnan na lugod mabuksanan sa muyang mga isip asin mga puso. Tangani na mas masabutan mo niya mo kung ano an sa imong pinag-o-officer digdi sa imong tataramon na sa muyang pagurup-urupan. Padagos mo po kaming bendisyonan ang sa muyang pamilya asin mga namumukan. Ininagad mi huli ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa tuya po na eno ta pagbasa hali sa libro kan Kapahayagan, Kapitulo 14, versikulo 14 hasta 19. Dangan nakahiling ako nin sarong maputing panganuron na natutukawan kan sarong arog sa aki nin tawo na nakukuronahan nin bulawan sa kamay kapot na matarom nas asyab. May sarong anghel na nagluwas hali sa templo. Kinurahawan niya itong nakatukaw sa ibabaw kan panganuron. Gamitan na an sa imong asyab, mag-ani ka na huli ta hinugnan anihon sa daga. Kaya ang nakatukaw sa ibabaw kan panganuron nag-asyab sa daga, dangan na ani an anihon. Saro pang anghel ang nahiling kong nagluwas sa templo sa langit, may kaputman siyang matarom na asyab. Dangan saro pang anghel na nagluwas sa altar, siya ang namamahala kan kalayo. Kinuruhawan niya ang anghel na may matarom na asyab. Gamitaan sa imong asyab, anihon muna ang mga ubas sa daga, huli tahirinod na. Kaya inasyab idto kan anghel, pinudo ang mga ubas, saka itinapok sa dakulang gilingan nin ubas, ang gilingan kan kaanggotan nin Diyos. Ang sa tuya pong ebanghelyo manggatiwala ngunya na aldaw, ali sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, versikulo 5 hasta 11. Nag-urulay ang nagkapirang disipulo dapit sa templo na labi kagayon. Huli kan mga mahalagang gapo, asin kan mga dulot sa Diyos. Sinabihan si Jesus, maabot ang panahon na mayo diyanin matatada ni sarong gapo sa ibabaw nin sarok pang gapo. Ang gabos marurumpag. Dangan naghapot si Maestro, nawarin ini mangyayari. Ano ang magiging tanda na ini mangyayari na? Nagsimbag si Jesus, mag-ingat kamo, di kamo magpadaya. Uli tadakol ang madigdi sa ngaran ko na magsasabi ako ang Kristo.
kung nag-abot ng oras, di ka mo magtubod sa inda. Di ka mo matakot kung makadaog ka mo ni mga gera sa ka mga ralaban. Ang mga iyan, dapat na mangyari na, alagad bako pa yan ang katapusan. Padagos pa siyang nagpapahayag. Ang sarong nasyon malaban sa magkasi nasyon. Ang sarong kahadean malaban sa magkasi kahadean. Malinog din makusog, asin magkakaigwanin gutom, sa kapeste sa manlaylay na lugar. Magkakaigwanin makakangirhat sa kadarakulang tanda, hali sa kalangitan. Maunto kita po nin kadikit na panahon, asin paghurup-hurupan ta, inin sa tuyang mga nadangog na pagbasa. Sige maray na aga sa indo ka boss mga katiwala sa ang panahon o ang oras padagos na nagbabalyo, padagos na nagliliwat. It is in constant motion. One thing about time is that it is never static. It is never unchanging. Mahihiling yato na kung ano ang uso sa ngunyan, pwedeng bako na uso sa aga. Mahihiling yato na kung ano ang necessary sa ngunyan na mga panahon, sa maabot na panahon, magiging obsolete na. There will be a time in the future when kung hain man kita ngunyan sa presente will become a thing of the past. Iyo ini sa an tema kan nadaog niya tong ebanghelyo sa ngunyan na aldaw, Tuesday, hindi sa ika-34 semana sa ordinaryong panahon. Sa tuyang ebanghelyo, sa mga Hudiyo, pinag-uumaw sa templo, ulitan magayunon siguro, in grande ang appearance, pero pinag-irumdum ni Jesucristo na maabot kayang oras na ining kagayunan na nahihiling nindo will be a thing of the past. So, description nga ni Jesucristo na pinagtao, wala nga yang gapo at matatada na nakapatong sa gapo. Pinagpredikta ni Jesucristo ang pagkarumpag kan templo, which as we will know sa history, will come in fulfillment after 40 years. Ang punto siguro, kaya pinagkag-ini sa tuyang liturgical calendar, ini pagbasa na ini, iyon na matatapos naman kita, sa tuyang liturgical calendar. And pinaggamit kan sa tuyang inang simbahan ang mga imahe na siring, tangani pagirumdum kita, kan katapusan man kan buhay. Kung babalikan niya to, magkiwa kita ng context mga katiwala, ining temple na pinagsasabi ni Jesucristo, pinag-rebuild ni Ezra, asin man ni Zerubbabel. Makukuha niya to ang istorya na iyan duman sa libro ni Ezra, kapitulo 6, versikulo 15. Pero later on, it was expanded and it was adorned, refurbished by Herod, no less than the great Herod, from 19 BC hanggang sa 63 AD. As in, iyon ang naging sentro kan buhay kan mga Hudiyo. So, sa pag-describe nga ni kan kung gurano kagayon ining templo na ini, sarong historian si Josephus nagsurat na ining templo na ini kinaganin bulawan from on the outside. Kaya syempre pag nagtatamaan kang saldang, liwanag kang saldang, nagliliwanag. So it is not only big, but it was extremely radiant in appearance. Talagang ingrande siya. Kaya para sa mga Hudiyo, ang templo naging ng garibaga sort of an idol.
Diri baga mas makahulugan na ang templo para sa inda kaysa sa kahalagahan kang mahal na Diyos. So, the Jews show much reverence to the temple. Na pinagkonsidera ninda ang pagtaram laban sa templo is blasphemy itself. Pero pagkatapos kan 40 years kining pagkatapos ng prediction ni Jesucristo na magaba ang templo, tunay man ng God. It was destroyed by the Romans. So nawara sa kagayunan, so bulawan na natunaw, asin man sa mga gapo nagkawarara. Ngunyan na sa presenteng panahon, duman sa panahon ni Jesucristo, kan sa mga tao gusto maaraman kung ano nga yung mga tanda na mangyayari ini. Sabi ni Jesucristo, well, there will be a series of false prophets na masabi na ako ang Kristo, na uyan na ang katapusan. Magkakaigwanin mga gera, mga ralaban, asin kadakol pa na mga makangirhat na pangyayari. But, sabi ni Jesucristo, the end will not come at once. So, digdi pinapahiling ni Jesucristo, pinapagirumdum niya na maabot ang oras na itong kagayunan na nahihiling niya to sa presente, so mga adornment sa buhay niya to, will be a thing of the past. And I think yun ang irony kan buhay. Ano po mga tiwala? Ang irony kan buhay is that nothing we strive to acquire or possess will last forever.